Natitempa ko gawin na to ngayon mga dre, no? Meron pa akong 28 minutes bago ako dumuti. Gusto ko nang palitan to kasi hindi naman ganun kahirap. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. 20 minutes. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Tapos okay. Paano ba to? Iyon, madali. 13 minutes. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. Mamaya na natin practice yung mga dre, no? Like it. Like it. Ang ano lang, ang kumbaga, ang downside lang pala mga dre, no? Medyo bumaba siya ng ilang inches. Kasi, pakita ko sa inyo kasi ang nangyari, sana siya? Okay. Dati, parang eto siya mga dre, no? Nandito yung ano niya, yung mount niya. Yung actual na humahawak dito sa TV. Ngayon, eto na siya, oh. So, bumaba siya ng mga 1 inches. From here, naging dito. So, tingnan natin kung sulit ba yung naging decision ko. Pero I think okay naman mga dre, no? Kasi nga sino nga ayaw na naigaganyan mo na yung screen mga dre, no? Ayan, no? Init ngayon, 29 degrees. Wala pa yung init factor dyan, ha? Yung screen mga dre, I think okay din, maganda rin yung yung pinalitan ko siya mga dre, no? At least kumbaga naipo-position mo siya ng ayon sa iyo kung saan ka komportable. Pag nag-charge ako mga dre, no, makikita mo agad kung ilang oras dapat mo siyang i-charge. Depende kung sa anong percentage mo siya isinet. Katulad ako ngayong nasa 90% siya nakaset at kailangan ko ng 4 na oras na pag-charge. Ngayon ang aking level of charging ay 44%. Pagkatapos, ang daming ano mga dre, no? Ang dami kasing haters na ito ni Tesla, eh, di ba? Kaya ako nadadamay, eh.
Kaya pati ako nababash eh. Dahil dito kay Tesla, mga Dre, no? Hindi ko maintindihan kung bakit eh. Walastik na yan, no? Tuloy-tuloy mo lang yan, Dre, yung kayabangan mo para tuloy-tuloy din yung karma mo. Pambihira, hindi ko maintindihan kung ano namang niyabang ko. Mayabang na ba pag ganito sasakyan mo? Anong gusto mong sasakyan ko? Yung gusto mo. Walastik, para naman akong tanga pag ikaw yung sinunod ko, di ba? Eh, sinusunod ko yung gusto ko kasi ako naman yung magbabayad, di naman ikaw. At hindi naman mayabang porkit naka-Tesla. Eh, paano pa yung mga naka-BMW, di ba? Eh, di mas ubod pa ng yabang nyo kaysa sa akin, di ba? Walastik ko. Sabi pala ni, ano yan, Nadsga. Sabi naman ni Impact. Kaya maraming Pinoy ang nababaon sa utang sa Canada dahil sa mga sasakyan. Gusto lahat brand new. Parang nakakahiya bumili ng luma. Tuloy broke. Sinagot ko siya, mga Dre, no? Buti na lang second hand yung inutang ko. Pabayaan nyo sila, buhay nila yan. Sila naman magbabayad eh. Bakit ba kayo nakikialam kahit mabaon sila sa utang? Sila naman mahirapan. Ayos, puro Tesla ang vlog mo. Di ka pa rin makaget over. Parang ignorante lang ang dating. Totoo, ignorante ako. Alam mo kung bakit? Kasi somehow na-afford ko to, mga Dre, no? Na-afford kong utangin to. Yun nga lang utang, di ba? Na-afford ko, pero utang nga lang. Eh, ano naman ngayon, di ba? Kung ito yung puro vlog ko, eh, vlog ko to, eh. Di ba vlog ka kung gusto mo? Sabi pala yan ni Sipul Ewan. Si Patrick Kelo. Patrick Kelo, alam mo, kamukha mo si ano? Si Rodante. Kamukha mo si Rodante. Kamukha mo si Chanko. Ang dami mong kamukha. Walastik ka, oh. Tesla pa more. Ayaw maniwala sa mga nababasa sa suggestion. Eh, yan ang napapala ng katigasan ng ulo. Suggestion. Isa ka na sa nagsasuggest na huwag ako mag-Tesla. May Tesla ka ba? Hindi, mga Dre, no? Ang point lang is, ba't ako makikinig dun sa mga taong pasintabi po sa inyo, no? Napis tayo, mga Dre, no? Ba't naman ako makikinig dun po sa mga wala namang Tesla, mga Dre, no? Walang personal na karanasan tungkol sa sasakyan na to. Syempre, doon na po ako makikinig sa mga nagsasabi kung ano yung totoong Tesla ayon sa experience nila, 'di ba? At karaniwan po sa mga comment na naririnig ko o nababasa ko, isa na po si Robocop. Sabi niya nga hindi na siya babalik sa gas car, mga Dre, no? Kasi nga naka-Tesla rin si Robocop eh. I mean, natural lang susundin ko yung gusto ko, 'di ba? At kumbaga makikinig ako sa mga taong merong ganito at karanasan na personal sa sasakyan na to. 'Di ba? Kasi mahirap po sa iba, kumbaga wala namang kumpletong kaalaman sa sasakyan na sinasabi nila, and yet napaka-strong po ng opinion nila. 'Di ba? Kesyo yung battery niya masisira, bla bla bla. Eh ang argument po doon is, sige po, payag ako sa sinasabi nyo. Magdala po kayo sa akin ng sasakyan na hindi po nasira. 'Di ba? Na hindi nasira yung makina. At some point in time, mga Dre, lahat ng klase ng sasakyan masisira. Kumbaga, ang naisip ko na lang is, para sa akin, ano yung mas matipid na sasakyan na magagamit ko araw-araw. Darating yung pagkakataon na may masisira sa sasakyan na to. Sabi nila, mas mahal magpagawa. Kumbaga sa akin, okay. Diba? Kasi, yung Honda CR-V ko, mga Dre, no? Wala pang 100,000 yun eh. Wala pang 100,000 yung mileage niya. Nung nasira yung ano nun, yung fuel injector, magkano nagastos ko, mga Dre? 1,200. Diba? Tapos sa every month sa pagpapachange oil ko, ay every season papachange oil ako, magkano rin yun. Yung mga ganun, mga Dre, no, na kumbaga parte ng maintenance ng sasakyan, pero nag-a-add up din siya, diba? So subukan ko na rin dito sa Tesla ka ako, no? Total, kahit anong piliin ko pwedeng masira eh, diba? kahit Toyota o Honda, nandun yung pagkakataon eh, na masisira at masisira yan, especially kung second hand, 'di ba? Hindi mo alam kung paano ginamit. So might as well subukan ko na 'tong gusto ko. At so far po, kumbaga masaya naman ako sa naging decision ko. Nadadrive ko yung gusto ko. At hindi po luho, no? Paulit-ulit, hindi to luho. Pinili ko to kasi ito yung gusto ko at naniniwala ako na sa paggamit ko rito sa mahabang panahon, hopefully tumagal, makakatipid ako. Ganun lang po kasimple yung decision ko. Kung naiisip nyo masyado akong mayabang, puro forma, siguro po yung sasakyan yan, di ba? Ang forma niya kasi. Di ba? Ito kasi ang forma eh. Pati ako nasisisi, di ba?
Hindi po yabang yan. Kung sinasabi nyong nayayabangan kayo sa Tesla, na naka-Tesla ako, na para lang ma-maintain ko yung pagyayabang ko, nako po, ang laking pagkakamali yung naiisip nyo mga din, no? Di sana kumuha ako ng ano ba yung mga sa sasakyan? Kumuha ako ng gaya ng sasakyan ni Mulong. Wala pong wag nyong isipin na nagyayabang yung tao na kumukuha ng sasakyan na gusto niya. Di ba, kahit sabihin pang utang yan, kasi gusto niya yan eh. Kung ipagyabang niya man yan, I think karapatan niya yun. Kasi nga, pinagsisikapan niya, bayaran yun. Di ba? Hindi naman siya nanghingi sa iyo bash ka ng bash, di ba? Puro ka mayabang ano naman ngayon, di ba? Nagsisikap naman siya para sustentuhan yung kayabangan niya So anong pakialam mo? Yung walas ko. Ano kayo, kung mabali yung likod niya, siya na lang, wag na ako. Kung bali yung likod niya dahil sa kayabangan niya, gusto niya yun diba? Lahat tayo may kanya-kanya tayong gusto. At nagkataon na mapalad ako kasi somehow nasunod ko yung gusto ko ng hindi naman ganun kamahal mga Dre, no? Kasi nga use di ba? Use to mga Dre, no? Mukha lang bago, panis. Hindi, marami na tong gasgas mga Dre, no? Ano lang, kumbaga peace lang tayo, 'di ba? Maging realistic lang tayo sa pagtingin sa buhay ng bawat isa, na hindi tayo magkakaparehas ng gusto, 'di ba? Hindi porket gusto mong magtipid, 'di ba? Gusto mong live below your means, nasa sayo na 'yan. Kung gusto mong magtipid dahil nga gusto mong mag-ipon, di ba? Saludo ako sa iyo, binabati kita kasi kumbaga kaya mo yung disiplina, kaakibat nung pagtitipid mo, 'di ba? Ako po, iba yung katwiran ko di ba? Sa buhay mga Dre, hindi mo sigurado kung hanggang gaano karami na lang yung future na natitira sa iyo. Yun po yun di ba? Save ka ng save, baka kinabukasan hindi ka na umabot. Ganun ako mag-isip mga Dre, medyo somehow reckless, pero sa ganung paraan nai-enjoy ko yung pagtatrabaho ko, 'di ba? At nagiging paano ba mga Dre, pag umuwi ako ng Pilipinas, 'di ba? Nakapunta ako ng Boracay. Pera, sige, gastos kasi naman 'yun, kikitain mo 'yan Ganun ako mga Dre, So somehow nakakapag-enjoy ako. Ayoko namang magbabakasyon ka, wala kang ibang inisip kung hindi pera, o kaya pagising mo sa umaga, makikipagtalo ka pa sa sarili mo, pupunta ba ako sa Tim Hortons, bibili ba akong $2 na kape, di ba? $2 lang yun mga Dre, I know it will add up. The thing is, don't add it up, di ba? Bumili ka ng kape, di ba? Gamitin mo yung pagdedesisyon mo, yung pag-iisip mo sa ibang mas importanteng bagay kaysa sa pag-inom ng kape, di ba? Na gusto mo. Luho, okay, luho. So what? Diba? $2 na luho. Sumaya ka, naging maganda yung simula ng araw mo. Diba? Ano pang mahihiling mo? $2 lang yun. Walas tek. Diba? Makikipagtalo ka pa ba? Bibili ba ako ng kape? Teka, sayang sayang yung 150 150 kasi pag gumawa ka daw ng kape sa bahay mo, baka 50 cents lang mga Dre, mas mababa pa. Do it, di ba? If you want to do things, do it mga Dre, Ganun lang yun. Kasi gaya ng sabi ko, hindi mo alam kung gaano pa yung natitirang future sa buhay mo, di ba? You think bata ka pa or mahaba pa yung oras mo? Hindi mo sigurado. Ganun lang mga Dre, do it. Syempre with kumbaga may precaution ka, di ba? Alam mo yung ginagawa mo. Yung calculated, sabi nga nila, calculated risk, may ganun ba mga Dre? Pero somehow, di ba, i-balance mo lang yung buhay mo. Medyo sa akin out of balance. May nagsabi pa maluho daw ako mga Dre, No, hindi ako maluho mga Dre, Sinusubukan ko lang mamuhay ng normal. Hindi po luho yung ginagawa ko. Siguro nasabi nyo po yung nagluluho ako dahil nga siguro kayo po nagtitipid kayo at sinusubukan nyo makaipon. Kasi nga pinaghahandaan nyo kung ano man yung pinaghahandaan nyo. Ako naman po gusto ko lang mabuhay ng normal na ayon po sa ginagawa kong pagtatrabaho sa sarili ko, 'di ba? Ayoko pong pagdamutan yung sarili ko sa ibang bagay.
eto na, nagtatrabaho na nga ako, di ba? Nagpa-part-time ako. Pagdating ba naman sa paggastos, pagkain, titipirin ko pa rin yung sarili ko. Di ba? So, what's the point? Anong ginagawa ko? Ba't ako nagsusumikap sa buhay ko? Para saan? Di ba? Para sa ano? Ganun ako mag-isip, mga Dreno. Pasensya na kayo. Maaaring hindi nyo gusto kung paano ako mag-isip. Pero, that's who I am. Di ba? At wala rin akong pakialam kung anong meron si kapitbahay ko, di ba? Pag may nagsabi nga sa akin, uy, si ano, laki ng bahay, ganun. Oh, talaga, good for him, di ba? Good for her, di ba? Alam niyo yung mga Andre, ang sa akin, I don't mind, I don't care, di ba? This is my life, that's their journey, and nandito ako, kanya-kanya tayo, di ba? Ganun lang kasimple yun. Pag gagawin mong komplikado. Yun. So far so good yung pagkakaroon ko ng sasakyan na to, mga Dreno. At no regrets. Diba, kahit pa sabihin nung nakaraang araw, parang medyo, shoot, ano kaya nangyari rito, diba? Nireset ko yung screen niya. Hindi naman ako totally kinakabahan or what. Kasi umaandar yung sasakyan, mga Dreno. So yung screen lang yung may problema. At yun nga, medyo mahaba pa yung warranty ko. Mahaba pa yung warranty ko sa battery, mga Dre. May isa pang concern pala. So pagtapos daw ng warranty ng battery, so ano na magiging value ng sasakyan? O paano ba pag naka-certain mileage na yung sasakyan, di ba may value pa ba? I don't know, hindi ko na inisip yun, mga Dre, Siguro ang ginagawa ko na lang is ini-enjoy ko yung sasakyan as much as possible, as much as I can. Kasi pag inisip ko pa yung mga ganung bagay, alam mo yun, wala akong mapapala, mga Dre, medyo may stress ka lang at baka hindi mo pa ma-enjoy yung pagdadrive sa sasakyan mo, diba? So ganun lang. Maaaring oo, mawala ng value yung sasakyan, diba? Pero basically nagamit ko naman na siya. But anyway, I'm hoping syempre, mga Dre, na maging maganda yung pagtanda ng battery nito, kasi darating naman talaga doon sa point na madidegrade yung battery ng sobra, to the point na yun nga, sobrang bababa yung mileage niya kahit naka full charge siya. Sana, di ba, mga Dre, na maging maganda yung pagtanda ng battery na to. At kung masisira man siya, sana masira siya habang pasok pa siya sa warranty. Meron po akong warranty sa battery hanggang 2029. Tsaka sa ano niya, sa motor drive niya. So hindi ko masyadong pinoproblema yung, mga Dre, Ang haba pa, mga Dre, Yun. Hanggang sa ulitin, mga Dre, At tingnan natin kung anong susunod na pwedeng upgrade dito sa sasakyan na to. Thank you. Wait, we don't have to start the day yet.